Mr. Chair, nagkukwento po siya. Actually, isang question lang po yun. So, wala pa sa akin. No? Please Nagkukwento po proceed. siya. Please continue, Lieutenant Banal. So, from that point, Your Honor, yung pagpasok na namin, so composition na namin, mga 2 platoon ko, isang platoon kay Lieutenant Concepcion, tapos isang platoon ng SAP na walang kasamang officer, mga 24 sila, Your Honor. So, pagpasok namin, after mga 400 meters, pinull out yung platoon ni Lieutenant Concepcion para mag-secure sa TCP ng 45th IB. From that point, pinull out siya, tapos pinagpatuloy namin. So, kami na lang yung sa 61st DRC, tapos yung isang platoon ng SAP na pumasok. So, yung point na yon, pagpasok namin, na link up namin yung SAF kasi mga 4 yung gamit namin na night vision goggles. Ito, Your Honor, yung gamit na pwede mong makita yung tropa kahit gabi. Pero ang ginawa ko sa plano ko, dahil walang radyo yung SAF, pinagitna ko sila. Isang team ko ang mauna, susunod ang isang team ng SAF, tapos 2 team ko under ng platoon ko, tapos susunod na yung SAF, tapos yung platoon ni Lieutenant Mateo. Kasi wala silang radyong hawak. So para makapag-communicate, magagamit namin yung radyo namin sa team. Pag-link up namin, mga 11:35 na yon. So ang maganda doon na nauna kaming naka-OP sa kanila. Na naka-OP. So pina-hold ko yung tropa, pinadapa ko silang lahat. Tapos nagbigay kami ng password. Tumawag ako ng isang SAF para ibigay yung international password nila. After that, nung nagkaroon na ng challenge ng password, nag-reply na yung 84th SAC. So pumasok na kami. Pag-abot namin sa area, ang unang bungad sa akin, kasi yung parang sabi niya sa akin, "Sir, buti na lang nandito kayo. Baka dito na kami mamamatay." So from that point, Your Honor, parang nabigyan sila ng buhay na ang tingin pa nila sa amin, mga mas angat pa na unit. Kasi halos nakaabot kami ng ganong time. So from that point, sinasabi din nila na akala namin dito kami mamamatay. Parang dineclare nila na hindi na sila magmamaneuver or hindi na sila mag-extricate. Kasi yung naabutan namin na mga tao doon, mga battle stress. From that point, yung haba ng duration na yon, wala pa silang kain, puro uhaw, may mga wounded, may mga patay. So parang yung reaction talaga ng mga tao doon, kumbaga ayaw nang magalaw, ayaw nang, kumbaga dito na lang mamamatay kasi may mga kasama din sila. Kung mag-alis sila, maiiwan din yung mga wounded, maiiwan din yung mga patay. So pagdating ko doon, dahil ganun yung sitwasyon, dumiretso ako sa isang senior officer. Sinong pinaka-senior dito? Sabi ko, kasi gabi yun, Your Honor, at saka hindi mo masabi kung mamukhaan yung tao, basta alam mo, SAP yan. At saka ituturo nila kung sino yung pinaka-senior. Dahil sa sitwasyon na yon, nag-desisyon ako. Sabi ko sa pinaka-senior, Sir, ilan yung tropa mo nandito? Ilan yung casualty? Ilan yung patay? So, hindi siya makapagsabi ng diretsyo. So, ang ginawa ko, pinatanong ko na lang sa tropa na tanungin mo na lang yung SAF na nandyan. So, initially, ang sabi sa akin, 11 yung patay. So, habang tinatanong pa yung tropa na SAF, sir, buhay pala yung iba. So, yun yung mga serious. So, yung nakuha namin na strength nila, 8 yung patay, 11 na wounded, at saka 17 na unarmed na personnel.
So from that point, sabi ko sa pinaka-senior officer, Sir, yung pag-extricate natin, kailangan na natin makaalis. Kasi baka maabutan tayo ng kalaban. So ang gawin natin, sir, ako yung magiging leading platoon. Lahat ng SAF, gitna. Tapos yung rear platoon, gagamitin ko yung isang platoon ko para sa security natin. So wala ka nang problema sa security, sir. Basta ang magawa lang doon, ma-extricate yung tropa na mga wounded at saka mga patay. So, yung SAF na kasama ko na 24, sila na rin yung magbuhat sa mga patay at saka sa mga wounded. Pero nung hindi na makaya, so ginamit ko na yung tropa na iba. Na ginamit ko, sabi ko na sa tropa na tumulong na kayo. Kasi hindi kaya ng 24 na SAF na dala namin. So nagbuhat na rin sila ng patay at saka yung mga wounded. Sir, kung pwede, yung patay mo na yung hawakan ng SAF, tapos kami muna yung wounded. So, sige, sabihin lang natin yung SAF. So, pagkatapos nun, nag-extricate kami, hindi pa rin makaya yung yung movement namin. Kasi dapat ang nasa harapan, siya yung mag-decision kung mag-move o hindi. Kasi sa area, hindi natin alam kung may mga kalaban pa. Pero actually, may mga sumusunod pa rin na mga flashlight dito sa likod. So from that point, nagkaroon na ng hiwalay na yung platon. Kasi nung tumawid kami ng ilog, nahiwalay yung platon. Kasi ang nangyayari na ngayon, naiiwan na yung patay sa likod. At saka yung tropa, pabalik-balik na. So naputol na yung buong kumpanya namin. Yung buong tropa na pabalik. So nagpa-halt ako doon. Nung nagpa-halt ako, yung officer na yon na yung senior officer na yon, nagte-text siya. So sabi ko, Sir, hindi ka pwedeng mag-text dito kasi kitang-kita sa ilaw. May mga nagpa-flashlight pa sa paligid. Baka ma-monitor tayo, sabi ko. So at saka gustong-gusto niyang mag-alis kasi masabi ko na gusto niyang mauna kasi the time now is 2 o'clock AM, gaganyan-ganyan siya. So, sinagot ko na siya na, Sir, iwan mo yung patay dun sa likod. May tropa din ako dun. So, nag-hesitate pa rin na gustong mapante. So, sabi ko, sige sir, mag-apante ka na. So, yung lead scout ko, nagkukuha din ng utos sa akin bago siya mag-abante. So nung nalaman niya na hindi niya alam kung saan magdaan, bumalik na lang tapos umupo. So from that point, yung sitwasyon kasi na yon, may mga yung tropa na nandun sa likod, imbis na mag-secure na lang sa likod, nagiging tagabuhat na ng patay at saka mga gamit. Yung makakapagkwento dun yung platoon leader ko sa likod, si Lieutenant Mateo, about sa sitwasyon kung anong nangyayari sa likod. I-clarify ko lang, at least bago matapos, gusto ko lang i-clarify dahil merong baril na kiniklaim niyang isang SAF na binigay sa army, sa inyo, na nawala, and it turned out to be one of those turned in rifle by the MILF. So gusto ko lang i-clarify yon. Binigay ba sa inyo yung mga baril? Bali, yung process kasi noon, kung pwedeng patapusin natin hanggang naidala yung mga SAF hanggang sa kalsada. Bali, yung mga gamit na yon, yung si Lieutenant Mateo yung makapagsabi ng mga sitwasyon na ano ang nangyayari sa likod. Your Honor, can we allow Lieutenant Mateo? Thank you, Your Honor. Good morning po, Your Honor. I'm Second Lieutenant J. Marquel Mateo of 61st DRC. Bali, ako po yung platoon leader na in charge sa likuran. Bali, ang nangyari po nun, tuwing nag-hold po kami, bali yung ibang SAF po, iniwan po nila yung ibang gamit nila.
Bali tuwing nag-hold po, may iniiwan po na bandolier, mga Kevlar helmet, pati po may mga baril na rin po. Bali ang nangyari po noon, tuwing nagbababa po sila ng mga baril, tsaka gamit, kami po yung tumitingin sa likuran, titingnan po namin through using NVG. Nakita po namin, bali kami na lang po yung nagpupulot sa likuran. Bawas ang ginagawa nila, tatayo na lang po, didiretso lakad, kami na lang po yung pupulot sa likuran bago mabante. Tapos may isa pa pong time na may mismong tropa nila yung naiwan sa SAF. Mabuti na lang po yung vest po nila, meron pong nagliliwanag kapag tingnan mo sa NVG. Kaya through NVG po, titingnan po namin, may lumiliwanag po sa malayo. Bali, ginawa po namin, nilapitan po na sa kontropa, pagtingin kung bakit umiilaw. Isa po palang miyembro ng SAF. Ayun, nakatulog po sa may likuran ng maisan. Bali, kinuha po namin. Nung naglalakad na po kami, doon niya po naalala yung baril niya. Kaya ang ginawa namin, binalikan namin, kinuha namin yung baril. Pero kami na rin yung nagdala ng baril. Bali, ang nangyari po nun, sa mga tropa, hawak po namin yung patay, ibang gamit. Sa isang patay po kasi, ang nagbubuhat po sa amin is 4 na tao. Kasi po mabigat. Sa 4 na tao po na yun, isang tao po yung binubuhat nilang patay. Minsan naman, dahil kulang kami sa tao, isang patay 2 tao ang nagbubuhat. Pero ang ginagawa na lang dahil mabigat, hinihila na lang Tapos, dahil po siyempre mabigat yung patay, kukunin na lang namin yung bandolier para mas magaan buhatin. Balot, yung mga gamit nila, tapos kami na rin yung nagbubuhat nun habang nasa likuran. Tapos hanggang itawid po namin sila sa ilog. Tapos pati yung mga wounded, itatawid din po namin sa ilog. Ang ginawa po namin, bago itatawid nila namin sa ilog, bubuhatin po namin sila overhead. Kasi nga po, baka pumabasa yung mga sugat nila, may infection. Tapos, nung dumating na po kami dun sa may kalsada po, dun lang po na tinurn over po namin yung mga baril, gamit, kung ano-ano pa po. Pero wala na po kami ginawang inventaryo. Kasi bali, mabilis po yung pangyayari. Pagdating namin doon, tuloy-tuloy na lang po. Mga 5:45 po yun ng umaga po. Tapos, nung okay na po yun, nung nabigay na po namin yung mga baril lahat, pati yung turn over na rin namin yung mga patay, yung mga wounded. Yung sabi po ni Sir Manoy nung umaga po, kasi meron po talagang flashlight sa likuran. Bali siguro mga 2 yun, 3. Pero medyo malayo pa po yun. Pero through NVG po kasi kahit yung maliit na ilaw, makikita mo po yun maliwanag. Nung mga bandang past 6 na po yun, nagkaroon po ng putukan doon sa pinanggalingan namin. Bali, sabi po namin, mabuti nakalabas po kami doon sa area bago magkaroon ng putukan ulit.